Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC, Radyo Pilipinas at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinamahan ang mga kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo City. Mga kandidato ng administrasyon, todo panunuyo sa mga botante, mainit na pagtanggap ng publiko, pinagpasalamat. Trilateral Agreement ng Japan, Amerika at Pilipinas, mahalaga, ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. Pinaigting na interoperability, ipinakita sa Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Canada. At First Lady Liza Araneta Marcos, ibinida ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapabuti ng kalikasan sa World Government Summit 2025 sa Dubai. Una po sa lahat, sa kapapasok lang na balita, ipauubaya na ng Malacanang sa Department of Justice ang naging rekomendasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa mga isinampang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Kumuha tayo ng update sa mga kaganapan sa Balitang Pambansa ni Glaizel Pardilla. Glaizel? Diyos, itinauubaya ng Palasyo sa Department of Justice ang inihain na rekomendasyon ng National Bureau of Investigation na magpampan ng 3 counts ng grave threat at inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng pagbabanta ng ikalawang Pangulo sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Matatandang sinabi noon ni Duterte na may inutusan umano siya para patayin ang Pangulo sakaling magtagumpay ang isang plot laban sa kanya. Narito ang pahayag ni E.S. Bersamin. We are going to let the process proceed on its own, because this is about a criminal investigation. The Department of Justice will have the fullest autonomy. We cannot give directions as far as these matters go. Natanggap na ng DOJ ang rekomendasyon ng NBI at sinabing dadaan ito sa masusing pag-aaral. Samantala, nilinaw na Executive Secretary Lucas Bersamin na pinayagan ng Presidente ang pagdidiin sa pwesto ni Transportation Secretary Jaime Bautista dahil sa kanyang issue sa kalusugan. At hindi pintalsik ang kalihim dahil hindi umano nasisiyahan sa kanyang performance. No. The President and Secretary Bautista talked at length about the situation of Secretary Bautista. There is no other consideration there except to allow Secretary Bautista to have more health. Ang mga ekspresyon lamang aniya, sabi ni Executive Secretary Bersamin, ang lumulutang na umano'y balasahan sa mga kabinete. Usually speculations are always there. Hindi naman namin pwedeng sabihin sa inyo until na nangyari na yan because we do not have compelling reasons. At yan na muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Josh. Maraming salamat, Glaizel Pardilla. Samantala, iniupo na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong hepe ng Department of Transportation si dating Bases Conversion and Development Authority o BCDA Chief Vivencio Vince Bringas Dizon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, epektibo sa February 21, papalitin niya si Secretary Jaime Bautista. Isa si Dizon sa mga nagpatupad ng Build Infrastructure Program noong nakaraang administrasyon. Tumayo rin siyang Deputy Implementer ng National Action Plan Against COVID-19, Testing Czar at Chief
coordinator ng Test, Trace, Treat program. Dagdag pa ni Bersamin, binigyan na ng Office of the President ng otorisasyon si Dizon para simulan ang transition sa DOTR sa pakikipagtulungan ng mga tauhan ni Secretary Bautista. Ipiniliwanag naman ng DOTR na ang pagbibitiw sa pwesto ni Bautista ay para bigyang pansin ang kanyang kalusugan. Samantala, tiniyak ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez na tuloy-tuloy ang paglilingkod ng ahensya habang siya ay naka-leave. Pansamantalang itinalaga si Senior Undersecretary Emerald Ann Ridao bilang officer in charge ng PCO mula February 17 hanggang 21. Batay sa special order na pirmado ni PCO Secretary Cesar Chavez. Tiwala ang pamahalaan na nananatiling matatag ang alyansa ng Pilipinas, Japan at Amerika. Ito ay sa kabila ng pagpapalit gobyerno ng US na pinamumunuan ni President Donald Trump. Ayon kay Ambassador of the Philippines to the United States, Jose Manuel Romualdez, nananatili pa rin ang pinirmahang trilateral agreement sa pagitan ng nasabing mga bansa. Binigyan din rin niya ang pagbisita ni Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru sa Washington, D.C. kamakailan kung saan posibleng natalakay ang kahalagahan ng international cooperation. Inaasahan muling titiyakin ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta nito sa kanyang posibleng pagbisita sa Amerika. I think the agreement stays. I think si Prime Minister Ishiba of Japan just was in Washington, D.C. A couple of weeks ago. He had a meeting with President Trump. I think they reaffirmed the importance of having a trilateral agreement with the Philippines and the United States and other countries as well. And I think President Marcos is also going to reaffirm that when the opportunity for him to go to Washington, D.C. Will take place. Ipinakita ang pinaigting na interoperability sa ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Canada. Ginawa ito sa Northern Luzon Command Joint Operational Area sa bahagi ng West Philippine Sea. Idiniploy ng AFP ang BRP Andres Bonifacio at C-90 aircraft habang naglayag sa Canada ang HMCS Ottawa. Lumahok naman ang US sa pre-sale at monitoring ng aktibidad. Iba't ibang pagsasanay ang isinagawa sa MMCA, kabilang na ang Anti-Submarine Training Target Exercise. Dalawang submarine ang planong idagdag ng Armed Forces of the Philippines sa kagamitan ng militar bilang bahagi ng modernisasyon. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ginagawa na ng paraan para magkaroon ng karagdagang pondo para makabili ng dalawang diesel-electric type submarine ng AFP. Binigyan din rin ni Browner Jr. na mahalaga ang dalawang submarine dahil napapalibutan ng dagat ang Pilipinas. Ngayong taon, inaasahan ang delivery ng dalawang bagong corvette mula South Korea, kabilang ang BRP Miguel Malvar na darating sa Marso. Meron din bagong landing dock ships at 6 na offshore patrol vessels. Nasa 35 bilyong piso naman ang nakalaang pondo para sa AFP modernization ngayong 2025. Ibinida ni First Lady Liza Araneta Marcos sa World Government Summit 2025 sa Dubai ang tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangangalaga ng kalikasan at kalusugan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Sa kanyang pagdalo sa World Government Summit 2025 sa Dubai, ipinagmalaki ni First Lady Luis Araneta Marcos ang mga napagtagumpayan na ng administrasyon pagdating sa pagpapabuti ng kalikasan, partikular na ang rehabilitasyon ng makasaysayang Pasig River na naging posible dahil sa binuong interagency ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unfortunately, no one really took care of the river and its environs, and over the years, it has become a sight for sore eyes. It was polluted, dirty, stinky, and every other adjective you could think of. Sinaksihan din ng unang ginang ang pagpirma sa ilang kasunduan sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Clean Rivers Organization ng UAE. Dito nag-donate ang UAE ng $20 million para sa pagpapatuloy ng Pasig River Bigyang Buhay Muli project. And now, thanks to the assistance provided by the UAE, especially Clean Rivers, which is an Earth Zayed initiative. Thank you very much again. We just signed the MOU earlier. We will be able to clean our river and hopefully make it a showcase, much like the Chao Phraya River in Bangkok or the Seine in Paris.
Muli namang binigyang diin ng First Lady ang kahalagahan ng public-private partnership para magkaroon ng katuparan ng mga ganitong inisyatiba. These are but three examples of how genuine cooperation between government and the private sector can help achieve change that is sustainable, meaningful, and inclusive. As I've always said, government cannot do it alone. We need to work closely with the private sector if we are going to make a meaningful change. Kabilang din sa ipinunto ng unang ginang sa kanyang mensahe ang Lab for All program ng pamahalaan na layong makapagbigay ng serbisyo medikal sa mga Pilipino, lalo na sa malalayong lugar. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nag-ikot ang ilang senatorial balls ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo City bago ang idaraos na ikalawang bugso ng kanilang campaign rally sa lungsod. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila na nasa linya ng telepono. Mela? Joshua, sa ngayon ay inaabangan natin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Vera Park kay Sanong Napit ang Iloilo City para nga sa ikalawang yugto ng campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa harap ng mga Ilonggo, formal na i-endorso at ikakampanya ng Presidente ang 12 kabato sa pagkasenador ng administrasyon, kabilang na sina dating DILG Secretary Benner Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senador Tia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Dito Lapid, Senadora Ailey Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Dito Soto, Senador Francis Tolentino, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at House Deputy Speaker Camille Villar. Bago ito, isang press conference din ang idinaos sa lungsod kung saan isa-isang sinagot ng mga senatorial candidate ang mga issue sa politika, edukasyon, kalusugan at iba pang isipin sa bansa. Kaninang umaga, nag-ikot din sa iba't ibang panig ng Iloilo ang ilang kandidato tulad ni Tulfo at Lapid na bumisita sa bayan ng Kimbal habang si Luzon sumikip pa ng sikat na Lampas Batchoy sa kanyang pag-ikot sa Iloilo City. Pagkatapos sa kampanya, may iba pa nga aktibidad si Pangulong Marcos dito sa probinsya ng Iloilo. Kanina binisita niya ang trabaho para sa Bagong Pilipinas Initiative ng Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development sa Iloilo Sports Complex sa Lampas, Iloilo City. Isa itong job matching event na binuo para tulungan ang graduating beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o SORPIP at nagkaroon din ng kadiwa ng Pangulo. Bukod dyan, Joshua, ay nagkaroon natin ng pakipagsulong si Pangulong Marcos sa Regional Development Council dito para na matalakayan yung mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa ikauunlad pa ng rehiyon. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras. Samantala, plano ng Department of Agriculture na maglagay ng maximum suggested retail price sa mga imported na bigas oras na magpatupad ng panibagong labeling rules. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kapag lumabas na ang bagong labeling rules at naipatupad na sa merkado, ay agad na magpapatupad ng MSRP sa bawat klase ng imported na bigas. Patuloy naman sinisikap ng kagawaran na mapababa pa ang MSRP ng 5% broken imported rice na kasalukuyang 55 pesos kada kilo. Sa February 15, ibababa pa sa 52 pesos ang MSRP, habang pagsapit ng Marso ay balak pang pababain ito ng 49 pesos. Mahigit 100,000 trabaho ang nalikha dahil sa patuloy na paglago ng negosyo sa ilalim ng pamamahala ng Subic Bay Metropolitan Authority. Ayon kay SBMA Chairman and Administrator Eduardo Alino, nasa 2,000 ang namuhunan sa Zambales noong nakaraang taon kung saan nasa 164,000 ang nabigyan ng hanap buhay. Dagdag pa ni Alino, ang patuloy na paglago ng negosyo sa ilalim ng kanilang pamamahala ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na padaliin ang proseso at regulasyon para sa mga namumuhunan ng naaayon pa rin sa batas. Naasahan din ng Subic Bay Freeport na maging kauna-unahang carbon neutral green port city sa taong 2040. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng SBMA sa iba pang ahensya ng pamahalaan, maging sa pribadong sektor para mas mapaganda pa ang serbisyo nito. Sinabi sa akin ng Pangulo kung gaano kaimportante ang SBMA at ang Subic itself. No? Sabi niya, sa dami ng namumuhunan, mga stakeholders dyan at empleyado,
asikasuhin mo at alagaan sila. Sa pinagbili niya sa akin na kung anong kailangan, na mapadali ang paghahanap buhay sa loob ng Subic o ng pagre-regulate ng ahensya ng SBMA, ay gawin mo. Of course, will be according to the law. Pinasalamatan ng mga taga-Palayan City si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa matagumpay na pagkakaroon ng kauna-unahang pambansang pabahay para sa Pilipino project sa Nueva Ecija. Sa kapihan sa DSUD Housing Matters, nagpahayag ng pasasalamat si Palayan City Mayor Viandre Nicole Cuevas at ang 2 benepisyaryo ng Palayan City Township Project sa Barangay Atate. Nasa 22 building ang itinayo sa 23 ektaryang proyekto sa ilalim ng flagship ng 4PH. Sa ngayon, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang palayan ng initial turnover ng housing units habang sa susunod na buwan, inaasahang mahigit 1,000 units ang may turnover sa mga benepisyaryo. Bukas naman ang township project hindi lang sa mga residente ng lugar, kung hindi para sa lahat ng interesadong Pilipino. Samantala, kalaboso ang isang kandidato sa pagkagobernador sa lalawigan ng Guimaras matapos masangkot sa panggagancho. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre III, modus ni alias Maggie na manghingi ng pera sa mga gusto magtrabaho o makakuha ng kontrata sa pamahalaan. Matapos makumpirma ng CIDG ang modus ng sospek, agad ikinasa ang entrapment operation laban dito. Sa inisyal na ulat ng pulisya, naaktuhan ng sospek na tinatanggap ang 400,000 pisong halaga ng donasyon umano sa halalan. Kasama niyang arestado ang kanyang 2 security detail dahil sa paglabag sa election gun ban. Kabilang sa mga nakumpiska sa operasyon ay 2 kalibre 45 baril at mga bala. Pwede na mag-apply online ng travel clearance para sa mga minor de edad na lalabas ng Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng Harmonized Electronic License and Permit System o HELPS. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ito ay para gawing mas convenient, tipid sa oras at gastos at makaiwas sa mahabang pila sa pagproseso ng mga menor de edad na babiyahe abroad. Una itong ipatutupad sa Metro Manila at Central Luzon at sa buong Pilipinas mula sa February 18. Pinabulaanan ng Commission on Elections ang umano'y panibagong modus ng ilang grupo para sa mga kandidato. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi uubra ang alok na pre-shaded na mga balota dahil bawat balotang iniimprenta ng COMELEC ay mahigpit ang dinadaan ng printing at verification. Nire-reject din ng makina kapag hindi nababasa ang secret markings na inilagay ng National Printing Office at COMELEC. Minamadali na ng COMELEC ang verification ng mga balota para maabot nila ang target na matapos ang pag-iimprenta sa April 14. Halos 2,000 graduates ng Philippine Military Academy ang inaasahang dadalo sa kanilang Grand Alumni Homecoming ngayong weekend. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Debbie Kasingan ng PIA Cordillera. Handa na ang Philippine Military Academy sa Grand Alumni Homecoming na gaganapin sa Sabado, Pebrero 15. Ayon kay Major Clive Levin, PMA Public Affairs Office Acting Chief, inaasahang dadalo sa pagtitipon ang mahigit kumulang 1,700 na PMA graduates. When it comes to the security measures, considering also the fact that we have VIPs and nadadagdagan po ang ating mga security personnel dito. Siniguro rin ng Baguio City Police Office ang kanilang kahandaan na magbigay ng seguridad sa naturang okasyon. Sa homecoming, muling kikilalanin ang mga nagawa at kontribusyon ng mga alumni sa iba't ibang larangan. We will be highlighting also yung achievements ng ating mga jubilarians, members of Class 2000 and Class 1975. Kumbaga kung ano yung nagawa nila po para sa bansa natin. Ang host classes para sa Grand Alumni Homecoming ngayong taon ay mga PMA classes na nagtatapos sa number 5 at 0. Inimbitahan ng PMA Alumni Association Incorporated si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairperson and CEO Alejandro Tenco bilang pangunahing panauhing pandangal.
Isasara ang PMA sa publiko sa Sabado upang mabigyang daan ang Grand Alumni Homecoming. Mula sa PIA Cordillera, Debbie Gasingan, Balitang Pambansa. Muling binigyan diin ng National Bureau of Investigation na malinaw na basihan ng video ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Zoom meeting noon para masampahan siya ng kaso. Una na naghain ng NBI ng kasong grave threats at inciting to sedition sa Department of Justice. Sa programa Mike Abe Live, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na mga kasong ito ay may kaugnayan sa mga naging pahayag ni VP Sara laban kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Santiago, ilang beses nilang inimbitahan ang pangalawang Pangulo para pakinggan ang panig nito pero hindi ito sumipot. Dahil dito, bumase ang NBI sa naging testimonya ng mga nasa Zoom meeting noong araw na iyon at sa iba pang ebidensya na hawak nila. Kumbaga na mapapatunayan natin sa mamamayan na no one is above the law. Kung hindi kami kikilos, wala kaming gagawin, sasabihin ng mamamayan natin na porket mataas na tao, ganun-ganun na lang kung pagbantaan ng ating Pangulo. Muling nilinaw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na dapat ay wala ng pogo sa bansa dahil banned na ito pagpasok ng 2025. Ayon sa PAOK, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operasyon laban sa mga guerrilla-type operations ng pogo. Dahil banned na ang pogo, mas natututukan na ng PAOK ang pagsugpo sa iba pang legal o illegal na gawain. Dahil medyo naglaylo na ng bahagya itong pogo, meron lang iba pang mga guerrilla type. Ano naman ang main na plano, ano talaga yung inyong focus ngayong 2025 dyan sa napakalaking trabaho nyo bilang Presidential Anti-Organized Crime Commission Office of the President, General? Ayun nga ho, Sir Mike, nagsuswitch na po kami paunti-unti doon sa mga yung mga talagang sumisira po sa buhay ng mga kababayan natin. Yes. At isa ho sa nakita namin dito, Sir Mike, yung online lending applications na yan na nagkalat po sa social media, no? Imagine, Sir Mike, sa isang online lending apps, ang nagda-download po dyan. Puspusan ang pagbibigay ng TESDA ng training sa mga electric vehicle technicians sa Bicol. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Karen Bernadas ng Philippine Information Agency, Bicol Region. Upang bigyang suporta ang lumalaking industriya ng electric vehicle sa Bicol Region, pinagtutuunan ngayon ng TESDA o ng Technical Education and Skills Development Authority ang pagbibigay ng mga pagsasanay sa mga EV technicians upang mas magkaroon sila ng mas malawak na kakayanan at kaalaman. Ngayong taon, identified po ng Region 5 ang electronic vehicle as one of the emerging skills within the region. Specifically po dito is from the province of Camarines Sur, which is madami na po ang nag-purchase ng mga electronic vehicle and mataas ang demand and increasing ang demand based on the identified count ng ating industry partners during the industry consultation na kinonduct natin last year. So with this, na-identify natin na may mataas na needs or mataas na demand ang repair ng ating mga electronic vehicle. Isang lalawigan ng Camarines Sur sa natukoy ng Department of Trade and Industry at ng TESDA na may pinakamaraming bilang ng electronic car dealers sa rehiyon. Matapos maisumite ang competency standards at ang Memorandum of Agreement ng programa, sasailalim agad sa pagsasanay ang 100 EV technicians at users para sa unang 2 batch sa Camarines Sur. Ini-encourage po namin yung mga iba't ibang car dealers po natin na din po, collaborate din po sa TESDA para po mapunuan po natin yung pangangailangan natin when it comes to latest trend ng technology na mayroon po sila na sa ngayon wala pa po talagang mga training. Ang mga trainees para sa upskilling ng electronic controlled vehicles ay may tiyak na ring trabaho at allowance sa tulong ng Sustainable Livelihood Program ng TESDA. Para sa Balitang Pambansa, Karen Bernadas mula sa PIA Bicol Region. Patok na patok ang veggie bouquet sa Tuguegarao City para sa Valentine's Day. Hinimok naman ng Department of Agriculture ang publiko na tangkilikin ito para makatulong sa kita ng mga magsasaka. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Dina Villacaampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Hanap mo ba'y mura,
Mapapakinabangan at masustansya ng pangregalo ngayong Valentine's Day? Aba, meron yan ang Department of Agriculture dito sa Tuguegarao City. Ito ang veggie bouquet. Hindi flower, kundi kulay. Ngayon pa lang, hindi na magkamayaw ang Institutional Development Unit ng DA Regional Field Office 2 sa pag-iisip sa kung anong disenyo ang gagawing gulay arrangement para sa order ng kanilang mga parokyano ngayong araw ng mga puso. Sa halagang 400 pesos, mapapasaya mo na ang mga mahal mo sa buhay, sigurado pa ang kanilang kalusugan. Patok na patok pa rin siya. Hanggang ngayon ay sila na mismo yung lumalapit sa Department of Agriculture. Sila na mismo pumupunta sa mga stations namin. They order it online. And we're very glad na yung mga via rider, ganun na lang, mabilis din. Bukod sa DA Regional Office sa Tuguegarao, may inilalako ring veggie bouquet sa mga substation ng DA sa 5 probinsya ng Region 2. Taong 2021, nagsimula ng DARFO2 ang pag-alok ng veggie bouquet. Nang ideya lamang ay magkaroon ng karagdagang kita ang mga magsasaka noong pandemya. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, Dina Tudor Villacampa para sa Balitang Pambansa. Sinasamantala na ng ilang mamimili ang pagbaba ng presyo ng mga bulaklak sa Legazpi City. Posible kasing dumoble ang presyo nito bukas para sa Valentine's Day. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Albay. Nagsisimula ng dumagsa ang mga mamimili ng bulaklak dito sa Legazpi City Public Market para sa Valentine's Day. Kaya naman si BJ, maagang bumili para sa kanyang kasintahan. Madalas daw kasing magkaubusan ng mga bulaklak dito sa mismong araw ng mga puso. Minsan madami na, parang naubusan na, parang gano'n. Bukod sa nangangamba siyang maubusan ng regalo sa kasintahan, sasamantalahin na rin daw niya na mababa ang presyo nito. Sa ngayon, naglalaro sa 350 pesos hanggang 2,000 pesos ang presyo ng mga bouquet, depende sa klase at dami ng bulaklak. Habang 100 to 300 pesos naman ang bawat piraso ng rose at sunflower. Pero ang mga presyo na yan, posibleng dumoble bukas dahil dagsa na ang mga tao rito. Kaya naman si Ate Shi, pinayuhan ang mga mamimili na bumili na ng mga bulaklak para kahit papaano ay makatipid sila. So bukas po asahan po natin is dodoble po ang presyo kasi aside sa siksikan po siya, kasi yung mga Pilipino sanay na po yung pag Valentine's Day is nagbibigay ng bulaklak to show the love for their loved ones. Pero sabi nga nila, hindi dapat sukatin sa ganda ng regalo at presyo nito ang pagmamahal ng isang tao para sa iyo. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paul Lapin para sa Balitang Pambansa. Binigyang parangal ang mga batikan at kilalang personalidad sa industriya ng media sa isinagawang MOPC Grand Journalism Awards sa Makati. Ang Manila Overseas Press Club ay tinaguriang prestiyoso at pinakamatagal na existing press club sa bansa na pinamumunuan ng mga presidente at ibang opisyal ng ilang mga media networks. Pinarangalan si Presidential Communications Office Secretary Honorable Cesar Chavez bilang Distinguished Service in Media and Government Award. Sa mensahe na binasa ni PCO Undersecretary Claudine Marie Caparon mula kay Secretary Chavez, ipinaalala nito kung ano ang kahalagahan ng tamang pamamahayag at kung gaano kahalaga ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para puksain ang fake news. At kaugnay po ng balitang yan, bumabati po ang buong People's Television Network at ang mga kasama nating bumubuo ng Balitang Pambansa ng congratulations, Secretary Cesar Chavez. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo po kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po, si Joshua Garcia. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.